Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so it's been a while nita gawa ng videos at basta ako nandito ngayon sa inyo, camera, ayun, para gumawa ng video tungkol sa isang pag-usapan ngayon kung ano ba yung gusto niyo na gamitin pagdating sa doomsday or isa kayong prepper pagdating sa mga kalamidad, ano niyo na, ano mangyayari, ano ba yung gamit niyo. So sa akin, gusto ko lang i-share yung meron ako kasi mahal kumuha ng license, alam natin yon sa totoong unit. So sa akin, ito yung aking alaga and shout out kay Bro Elmer. Ayan, so meron niyang ano yan, logo. Ayan, logo yan. Ayan. So ito ay Discovery. Gusto mo tayo sa scope. 624x50. Gusto ko sana yung maliit lang, 1.5 para na hindi siya ganun kabigat. Tapos mas maganda. Pero mas nagustuhan ko ito kasi yung hunting yung purpose nito is hunting pagdating ng mga doomsday or ganun, preparation day. Kasi pag sa hunting, 50 yards ito, talagang subok na to. Sa mga shoutout dyan sa gamit nito, yun, ng itong scope Discovery. Kasi maganda sa hunting, kasi 50 to 100, napaka-clear. So, lalo na pag 30, 20, o malapitan, 15 yards to 50 hanggang 100, talagang subok na to sa hunting. At least makakuha tayo. Hammer type siya and naka-shroud yung kanyang panumpit. 0.35 yung tank niya, meaning na hindi siya ganun kabigat, hindi naman siya ganun kaliit, maraming shots na rin siya. Tapos yung power niya is 900 plus FPS. Tapos yung kanyang regulator na sa loob, QUPB, yung urig pa na QUPB before. QUPB, yan tama. And meron po yung serial number, yung unit, yung aking unit, ayun, alaga. Tapos yung wood niya is gawa siya sa yung mga antique na, ilang years na, no? 20 years na mga poste ng kuryente. Ito yung natumba ng mga bagyo, hindi na ginagamit, so kinuha namin and ginawa naming panumpit, di ba? Na nagamit pa siya. So yun. Wala masyadong design, kung makita ninyo, napaka-practical lang, napaka-simple lang, and pwede kong hawakan dito. Makita ninyo. Ayun. So magaan siya and talagang ready na for in case na may mga preparation day. So pwede ako mag-hunt ng mga animals na maliit para kainin. At ganoon din yung mga pellets niya dito lang sa gilid, no. So napakarami. Worth siguro pinakamataas na yun 1,400 meron na mga box ng pellets. So yung dozen na yun, sa isang box na yun meron ka ng 100 shots. Tapos kailangan mo lang ng isang pump, isang extra pump kung lalo na pag walang kuryente, brana talaga. So maganda pag meron kayong dalawang pump kasi pag magka-problema yung isa, may isa pa kayo. And wag tandaan natin parati, no? Tandaan natin parati na extra din na O-ring. Kailangan natin ng O-ring kasi pag magka-problema tayo dito sa unit natin, mapapalitan natin. Yung advantage lang ng real power na talaga na unit is walang problema, anytime pwede mo siya magamit. Just want to share my experience back last 2 months ago. Yung reg ko, yung maliit, yung maiksi ko, si maiksi. So ginamit ko siya, meron akong nakitang daga. And sobrang pest na talaga. Peste na talaga yung daga na yon. And kinuha ko ng unit ko, no? As in, naka-aim na ako sa target. Ang ganda, no? Kasi malapitan, okay siya. 5 yards, 10 yards, no? Kasi yung target nasa 10 yards siya. Nung talagang, ano yung adrenaline rush, napipitik ko na, walang lamang hangin, unrig yun. Mean to say, nagka-problema siguro, nakita ko doon yung problema niya is kailangan linisan dito. Ayan, so kailangan may filter yung kanyang pump para hindi pumasok yung dumi dito. And iwasan din natin na pag nasa labas tayo, yung pagpapump tayo sa maraming alikabok, maraming mga buhangin, di ba? So ayun lang. Kaya in terms of reliability, 1 to 10 siguro nasa 8 lang siya. Kasi pwede siyang sumingaw. Pero in terms naman sa shot count, sobrang rami. Yung tear and wear niya, O-rings lang. Tapos, ito, 6 months ago na, lagyan ko ng hangin. Hanggang ngayon may hangin pa rin. Pakita ko sa inyo. Yan. So, hindi po yan. May hangin pa rin po yan. Hindi po ito na papalitan ng O-rings or lagyan ng hangin. Sa bahay, nasa ano lang siya, 2K PSI. Meron ding 1.5 na PSI. Hindi na nilalagyan ng 3,000 o 3.5. Tapos isa-stock lang nila. Kasi para safety, nasa 1.5 to 2K lang. Sa akin, ngayon, nasa ano siya, 2,000 PSI ito. Okay naman.
Tapos swing down, makita nyo swing down. Kasi yung acetal o during plastic, hindi na kailangan naka-swing down. Kasi ito, O-ring siya. Pag gaganyan natin, pwedeng yung O-ring, magpa-flatten. Kaya pag mag-shoot tayo, parang magugulat lang tayo bakit merong singaw dito na hangin. Ayan. So, swing down natin, lagyan natin dito ng something na algodon or something na hindi papasok yung mga ipis or mga langgam or mga bubuyog, ayun, at babahayan nila kasi masisira yung groove natin. Especially pag yung groove natin is steel siya. Ito sa akin is tawag doon, brass yung material. Ayun, so masaya ako dito and ito'y subok na. Talagang design siya for field and for hunting in terms of mga pangangailangan talaga. Hindi ko sinabing pang-hunting lang kasi baka masilip tayo. Hunting pagdating na sa kailangan talaga, no? So, yun. So, ito lang muna. And na-miss ko kayo. It's been a while. Siguro, sabi ko nga, tagal na. Hindi tayo nagawa ng video kasi sobrang busy natin. So, hopefully, this coming December, maraming mga updated na mga events, no? And marami tayong makikita naman na maraming mga unit na lalabas. And isa din pala na masasuggest ko, if you want na hindi, diba, pagdating sa bahay, no, nakapag-shot na kayo ng isa, gusto yung follow-up shot, nanginginig kayo, diba? So, mahihirapan tayo kasi single shot siya. Unlike sa multi-shot, kasalan tayo ng kasa. So, yung advantages ng multi-shot compare sa single shot. Papiliin ako, gusto ko din to, and if mayroon extra na budget, dili tayo ng isang multi-shot. Kasi kahit na simpleng multi-shot lang. Alright, so yun lang guys. Maraming salamat sa magsama, panonood sa aking channel. This is Dave Lopez po ng Air Rifle Highs Philippines and chill. And salute po sa inyong lahat.